Nagulat kayo, ako magano ngayon, no? Maghatid ng salita ng Panginoon. Pastor Rafi po kasi is not around. Probably pa, balik pa lang siya. Galing siya ng Camarines, ano po siya doon, naimbitahan. And ang inyo pong lingkod, ang naatasan, para umpisahan ang panibagong ano natin, panibagong tema or panibagong theme. And this is all about heart. Sabi mo sa katabi mo, puso. Sa katabi mo, wag mo sa sarili mo. Sa tabi mo. Sa katabi mo, dali. Ayan, ang dami na sinabi. Sabi ko lang puso eh. O sige, manalangin na tayo. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Lord, we are excited to hear your word. Dalangin po namin, Panginoon, na you set our hearts and our minds in listening to your word and fully receiving it in our spirits. Tago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran nang sa ganon hindi tinig ng tao marinig, kundi tanging tinig mo lang, Panginoon. Let your word come alive in our life and it exposes the condition of it, the condition of our hearts. Thank you, Lord. We love you. In Jesus' name, amen, amen. All right. Okay, we're starting a new series and it's about the heart. Okay? And this message is entitled, Guard Your Heart. Sa Tagalog, bantayan ang puso. Ingatan ang puso. Okay? Let's take a look at this verse. Why? Because heart is so important. Ha? Tama? Tama? It gives life. That's the reason kung bakit nagtutuloy-tuloy pa rin tayo sa buhay natin ito. Tama? Okay. Proverbs 4:23 says, Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Or sa ibang version niyan, it says, guard your heart. Okay, bantayan daw nating mabuting puso natin. Okay, dahil dito daw nanggagaling, nagfo-flow, ay yung bukal ng tubig, o bukal ng buhay, iba't ibang bagay sa ating buhay. Now, kung ano ang laman, kung ano ang kondisyon ng ating puso, okay, ganun din ang takbo ng ating buhay. I want you to listen to this seriously, okay? The condition of your heart determines the quality of your life. I will repeat it. The condition of your heart determines the quality of your life. Now, sabi sa verse, keep your heart, guard your heart with all vigilance. Okay? So, it's good to evaluate. Alright? As you're listening now, maganda, evaluate natin. Ano yung mga iniingatan natin sa buhay natin ngayon? At this time. Okay? Reputasyon ba yan? Okay? But why am I saying this? No? Why I started this? Kasi there are things in our life and situations in our life na talagang iniingatan natin, no? Okay? As if our life depends on it. Kumbaga, hindi ka, you will not go on in your life kasi it will make or break you. Okay? Are you getting it? Ano yun? Reputasyon. Pwedeng iniingatan mo reputasyon mo, di ba? Tama? Why? Lalo na tayong mga mananampalataya, mga Christians, it's really very important na tayo, yung testimony natin, pinapangalagaan natin. Amen ba? Ano ba yung testimony? Yung tayo bilang mga saksi, no, ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay, alright? Na tayo binago ng Panginoon, nakakilala tayo sa Panginoon, alright? Dapat i-prove natin yan sa iba that we are changed or we are changing and we keep on changing for the glory of God. Amen? Ayon sa kalooban ng Panginoon. Tama ba yan? Okay, so yung testimony, hindi pa pwede na kahit anong gusto mong gawin, kahit anong gusto mong sabihin, gagawin mo. No, you bear the name of the Lord. Of the Lord Jesus. Amen? You are an ambassador. You are a witness. Therefore, hindi pwede na kung anong klaseng buhay lang ang gusto nating i-live out. Alright? Another thing, bank account. Pwede bang iniingatan ng bank account? Lalo na sa mga may pera? No? Tama? Okay, kunyari, you have 1 million in your bank account, tapos biglang nabawasan yung ano mo, yung pera mo, okay, pwedeng na-scam ka. Of course, you don't want na maka-experience tayo ng scam. Tama? Sino ba yung mga na-scam na dito? Oh, sakit, besh, di ba? Alright? So, you don't want na yung pera na iniingatan mo, yung pera na tinatago mo, mawala lang ng hindi, kumbaga, somebody took advantage of you. Alright? Tama ba yun? Ingatan ba ang bank account? Okay, ano pa? Ito kaya, kutis.
Iniingatan ba ang kutis? Okay? Iniingatan ba? No? Ayaw mo magkakapimples ka dyan. Okay? May mga warts ka. Pinapaalis mo kagad. No? Minimaintain mo. Why? Minsan kasi sabi nila, ang kutis daw puhunan. Di ba? Tama ba yan? Ang kutis puhunan, pwede kasi if you are pleasing, sabi nila, no? If you are pleasing or pleasant, mas mabilis na tatanggap sa trabaho. Tama ba yan? Na? Mas appealing. Alright? O kaya, bakit mo iniingatan? Kasi para may ma-attract naman sa'yo. Kapag maayos ang kutis mo, maganda ang kutis mo. Tama ba? Ay, naku, wala ata akong kausap dito. Tulog na yata ang 5:30 service. Okay? Ano pa? Sekreto kaya? Sekreto sa asawa, sekreto sa kaibigan. Pwede, di ba? Iniingatan mo yan. Tama? Okay, bakit? Baka, magkaroon ng trust issue si friend, no? Okay? Or, kung may sekreto ka sa asawa mo, baka mabuking. Patay na, di ba? Tama ba? Ano ba? Pwede bang iniingatan mo yung pagtaas ng blood pressure? Pwede, di ba? Ano pa? Blood sugar. Iniingatan mo ba yan tumaas? Ano ang kaakibat ng pagtaas ng blood pressure for one? Ano nangyayari? Stroke. Tama? Nai-stroke. Kung tumaas naman ang blood sugar mo, ano mga possibilities doon? Okay? Maraming complications yon. Alright? Yung heartbeat mo, iniingatan yan? Of course, iniingatan niya, no? Pero mind you, dapat ang tinitibok ng puso mo, isa lang. Ha? Huwag madami. Okay? Huwag salawahan. Amen ba? Amen ba? Okay. So, ayan, no? Normal lang na talagang there are certain situations in our life na iniingatan natin. At ayaw natin masira, ayaw natin na mawala. Okay? Pero, napaka-importante pagdating sa puso, ito'y binabantayan. Yan ang isang bagay na dapat lahat tayo binabantayan natin, no? Okay? Iniingatan natin sa ating pagkatao. Ang problema natin, pag hindi natin nababantayan kasi yung heart natin, no? Because this topic, the Lord wants to tell you now, okay? And to expose, the Lord wants to deal your heart now, no? Okay? Ready ka ba? O sige, let's continue on talking about heart, okay? Ang problema kasi pag hindi nababantayan ang puso natin, nakakapasok o malayang nawe-welcome natin yung mga ibang bagay, lalo na kapag yung mga bagay na to, mga damdamin na to, ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. If we will not guard our hearts, then malayang nakakapasok or nawe-welcome ang galit. Ang mga negative emotions, galit, inis, tampo, resentment. Tama ba ako? Okay? Welcome na welcome. Open na open yung heart mo sa mga bagay na yan. Ngayon, ang masama o ang matindi rito, madalas, hindi mo lang winelcome, pinag-stay mo pa. Tama ba ako? Pinag-stay mo, pinag-dwell mo pa, pinatira mo pa yung galit mo. Ayaw mong i-let go. Ayaw mong alisin yung inis na meron ka sa isip mo, sa damdamin mo. Bakit? No? Kasi, ang tindi ng ginawa sa akin, kailangan mainis talaga ako sa kanya. Meron mga ganyan? Come on. Is that happening to you? Sa akin lang ba yan? Oh, come on, get real. Real talk to. Come on, church. Hello. Totoo nangyayari yan, di ba? Okay, sige. So, magandang pag-isipan natin yan. May mga bagay o mga damdamin na hindi tama, hindi lang natin na-welcome, kundi pinag-i-stay pa natin. Yan ang problema talaga ng maraming tao eh. Okay? Tao ka ba? So, problema mo yan. Tama? Okay. Ang problema, hindi binabantayan talaga ang puso. Kagaya ng, okay, alright. Sabi ng verse, keep your heart or guard your heart with all vigilance. Pagbabantay daw, no? Okay? Bakit? Kasi dyan ang gagaling sa heart natin, yung takbo ng ating buhay.
Now, again, let me just emphasize this. The condition of our heart determines the quality of our life. Okay? Kung anong puso, yun ang buhay mo. Kaya nga sabi ni Pastor Rafi, no, pag may mali daw sa puso, may tama ang ulo. Pag nasaktan ang puso, nananakit ang nguso. Okay? Nagigets natin? Okay. Kapag daw, malayo ang puso mo, saan? Malayo ang puso mo sa Diyos, ang lapit mo sa tukso. At, kung mahina ang puso mo, malamang nervyoso ka. Okay? Kaya it's so important to guard your heart, ha? Now, let me just clear on this, no? Sa New Testament, kung saan ito ay nasulat sa wikang Griego or sa Greek language, no? Ang heart na tinutukoy ay kardia, no? Okay? Ayun pala yung term niya sa Greek, no? Kardia. Kaya nga meron tayong mga heart specialists na ang tawag ay cardiologist, right? Okay? Now, doon sa New Testament, itong kardia, ito yung tumitibok-tibok na meron tayo. Okay? Now, ito kasing verse na naka-flash sa screen, it was written in the Old Testament, no? Okay? Proverbs 4:23. Alright? Now, ang tinutukoy dyan ay hindi yung kardia. Okay? Sa Old Testament kasi, the Old Testament has been written in the Hebrew language. Okay? Sa Hebreo. Na ang pagkasulat, yung word na ginamit dyan ay lev, L-E-V. Alright? Na if you translate it, hindi lang yung damdamin, no? Hindi lamang yung naiisip, okay? Kundi yung kalooban, alright? Yung nasa loob mo. Okay? Kaya nga itong salitang lev ay very near, no? Napakalapit niya sa Filipino language or Filipino term na ang ibig sabihin ay loob. Alright? So, kailangan daw binabantayan natin, ayon sa verse na yan na nasulat sa Old Testament, yung ating kalooban. Alright? The whole of us. Okay? Napakahalaga daw kasi sa harapan ng Diyos na binabantayan natin yung ating kalooban. Now, tingnan natin, may mga ilang bagay na dapat na binabantayan natin na wag mangyayari. We need to beware of it. Alright? Are you ready for this? Tatlong bagay. Okay, we should guard against. Una is what we call the unbelieving heart. You say it with me, unbelieving heart. Okay, tingnan natin another verse, no? Hebrews 3:12. Kayo naman, pwede. Pwede man basahin? Pwede? Pwede? O sige, 1, 2, 3, go. Okay, dito sa verse na to, sinong kinakausap nung sumulat ng Hebreo? Brothers. Alright? Ibig sabihin mga kapatiran or mga believers, yung mga nananampalataya. Sabi niya, ingat ka, kapatid. Or ingat kayo mga kapatid kasi pwede kayong magkaroon ng unbelieving heart na dyan. Ang pwedeng maging dahilan ng paglayo at pagtalikod mo sa Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng unbelief or unbelieving? Lack of faith, lack of trust. Right? Now, ang Diyos, ganito na, I want you to understand this, na ang Diyos, pag tumitingin sa mga tao dito sa mundo, dalawa lang ang tingin niya. Unbeliever, believer. Pag sinabing believer, mananampalataya, nagbigay ng buhay sa Panginoon, lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Alright? The other one is the unbeliever, yung hindi naniniwala sa Diyos, walang relasyon sa Panginoon, hindi naniniwala sa Biblia. Okay? Malinaw? Believer and unbeliever. Okay, o yung hindi unbeliever, hindi pa Kristiyano, no? Now, itong tinutukoy dyan sa verse na yan, pag sinabing unbelieving heart, ibig sabihin, Kristiyano siya, kaya kasi, brothers nga ang tawag, no? Alright, nasa Panginoon. Kaya lang, meron ng hinaharbor or meron ng inaalagaan na unbelieving heart. Now, merong apat, no, combination, no, ng believer at unbeliever. Alright? Gusto ko na sundan ninyo. Una is what we call the unbelieving unbeliever, which is normal, no? Okay? Siyempre, hindi nga mananampalataya, so hindi yan naniniwala. Tama? Walang relasyon sa Diyos, hindi naniniwala sa langit, sa lupa, sa impyerno, alright? At sa salita ng Panginoon. There's another one, another combination is what we call believing believers. Normal din, kagaya natin, andyan ka, di ba? Do you consider yourself as a Christian?
a true Christian? Oh, ito lang, no? Ito naririnig ko. Sila lang ang ina-acknowledge at alam na alam nila with conviction na sila lang yung Christian. What about the others? Are you a Christian? Pag sinabing Christian, sumusunod kay Lord. May relationship sa Panginoon, mananampalataya. Are you that one? Yan. Mabuti nagkakaintindihan tayo. Okay? Believing believers, ito yung nananampalataya sa Panginoong Yesus. No? Naligtas na, naniniwala sa Diyos, may relationship, naglilingkod sa Panginoon, naniniwala na may langit at lupa, ay langit at impyerno pala, at ng salita ng Panginoon din. No? Okay? At sumasama sa mga kapatiran. Another combination, part ng combination is the believing unbeliever. Alright? Normal to, pero nangyayari talaga, no? Sila yung, hindi naman sila Christian talaga. Dahil wala pa nga silang personal relationship sa Panginoon. Pero, naniniwala sila sa Diyos. Naniniwala silang merong Diyos. Okay? Naniniwala sila na nag-i-exist talaga ang langit at ang impyerno. Alright? So, merong ganyan, ha? Alright? Believing unbeliever. Yung konti na lang. Sharean mo ng gospel, baka tumanggap na. Yung ganyan. Right? And the last one is what we call the unbelieving believers. Merong gano'n? Unbelieving believers? Hindi ba dapat, Pastor Raweng, pagka-believer, believing? Yun ang katotohanan po, mga kapatid. There is what we call unbelieving believers. Ano to? Okay? Ito, yung mga maraming Christians na gano'n. Sadly, no? Sad to say, there are a lot of Christians that what we call unbelieving believers. Alright? May problema sa kanilang pagsunod, pananampalataya sa Panginoon. Okay? Christian pero hindi naniniwala. Saan hindi naniniwala? Una, sa eternity na nag-e-exist yung kabilang buhay, no? Hindi nila pinaniniwalaan na very real yung afterlife. Okay? Kasi lagi lang naisip, dito lang yung life na to. Hanggang dito lang sa lupa. Pagka namatay ako, tapos na, that's the end of it. Of course not. If you really believe in the Word of God that explicitly say, no? And describe na merong destination, alright? Nakapupuntahan ang kaluluwa pag namatay tayo. Okay? Hindi mo magiging issue itong unbelief, no? With regards to eternity. Ano ang problema if you are an unbelieving believer? Okay? Since di ka naniniwala sa kabilang buhay o sa buhay na walang hanggan, so, ang mangyayari sa'yo, you will just live your life na easy-easy lang, comfortable, hindi ka nakikilos para sa gawain ng Panginoon o sa purposes ng Diyos sa buhay mo. Yan ang tendency ng unbelieving believer with regards to eternity, no? Nakakalungkot kapag if you are like that, kapatid, na you are not fully convinced o naniniwala na may destination, no? Okay, another unbelief is the unbelief in the Word of God. Sadly, may mga tao po talaga na ganyan, no? Okay? Hindi naniniwala sa salita ng Panginoon or the whole of the Bible as the Word of God. They seem to choose only what they want to receive, no? Or paniwalaan, yung mga parts ng Bible na nagkokontra sa mga paniniwala niya or yung mga dati na niyang pag-iisip or mga thoughts niya, hindi niya tinatanggap yon. Nakakalungkot, no? So if you're like that, if you are here right now, you are listening to me, pinakikinggan mo itong mensahe ito, now God is changing your mind, okay? Alright? So, hindi naniniwala sa totality ng Word of God, no? Hindi convinced na ang Biblia, Word of God, na nagbabago ng kalooban ng isang tao. Okay? Mas pinaniniwalaan pa niya yung mga posts sa FB, yung mga memes, no? Okay? Yung mga quotable quotes. Mas gusto niyang ninanam yun, minameditate. Right? Kesa sa salita ng Panginoon. Why? Sometimes kasi, ang nagiging issue kapag they don't understand the Word of God. Okay? It's getting too hard on them. Nagiging napakahirap intindihin ang salita ng Panginoon. You know what, kapatid? Kapag ikaw, you are sincerely asking God in prayer to help you understand and let there be a revelation from the Word, I don't think and I don't believe that you will not understand the Word of God o hindi mo maunawaan ang salita ng Panginoon. Naunawaan niyo? Naintindihan niyo yung point ko?
Kasi kailangan lang talagang hilingin sa Panginoon yan. Alright? Dapat talagang kumbinsido tayo na bilang mga Kristiyano, yung buhay natin, no, binabago ng Panginoon because of the Word of God. Now, ang tanong, bakit ka ba nandito ngayon? You are just listening to me. Okay? I am planting the Word of God to you. Ngayon, sa mga sinasabi ko ba na salita ng Panginoon mula sa salita ng Panginoon, pinaniniwalaan mo? Come on, this is something that you need to think about. Alright? Kapag isipan mo, pinaniniwalaan mo ba sinasabi ko as a messenger of God's Word? Okay? Maaari kasi, na para saan ba talaga yung mga gatherings na ito kung wala namang epekto sa atin, no? Yung salita ng Panginoon. Why do you attend cell group? Dahil maraming pagkain? Dahil andun yung kaibigan mo? Ang cell group, it is intended to plant the Word of God and to discuss the Word of God para may apply sa ating mga buhay. Tama ba? So check yourself, ha? Check yourself. Na kung hindi ka naman, ayaw mo namang umatin doon, okay? Dahil nga, you don't believe in the discussion of the Word of God, now I understand. Kaya lang, eto nga, no, the Lord is confronting us about this. Huwag niyong iisipin na waste of time ang pakikinig ng salita ng Panginoon o pag-meditate ng Word of God. Amen? If you want to get away, no, or makalaya sa ganyan na pagiging unbelieving believer, hingi ka lang ng tulong sa Panginoon, ha? And the Lord will set you free. Okay? Madali kasing tumalikod, no? At lumayo sa Panginoon. Kung hindi tayo convinced na salita ng Diyos talaga, no? Itong Biblia. The truth is, the Bible is the Word of God. Did you hear that? Come on, church, GTC. Okay? I hope na isettle nyo talaga yan sa isip nyo ngayon. Okay? Sa kalooban nyo. Na ang Biblia, you have the Bible with you? Okay? Halos lahat ngayon nasa cellphone. Alright? The Bible, kahit saan man siya, no, hardbound or nasa phone nyo, it is the Word of God. Okay? It is the very Word of God. Okay? Now, bahala ka kung anong gusto mong paniwalaan. Basta mananatili na ang katotohanan, ang Biblia, ang salita ng Panginoon. And we should accept the authority, okay? Listen to this. I would like to emphasize this, no? We should accept the authority of the Bible as the Word of God in our life. Ano ba yung sabihin ng authority of the Bible? It simply means you count every verse, every passage, every word written in the Bible as the words from God Himself. Malinaw? Okay. Now, to disbelieve and to disobey the words written in the Bible as the Word of God is to disbelieve and to disobey yung si Lord mismo, no? Okay. Or to disobey God Himself. Dapat naniniwala ka na lahat ng nakasulat dyan mula sa Diyos. Okay? Kaya nga, kapatid, ha? Mag-ingat. Sabi mo sa katabi mo nga, ingat. O, yung iba, ayaw pa rin talagang sumunod. Okay. Dapat mag-ingat tayo. Lagi natin babantayan yung ating puso, ha? Dahil nga, pag may mali sa puso, apektado ang ulo. Tama? Number 2, backsliding heart. Okay. Proverbs 14:14 says, the backslider in heart will be filled with the fruit of his ways, and a good man will be filled with the fruit of his ways. So there is a comparison. Somebody na backslider in heart at meron ding good man or mabuting tao, no? Ito daw yung tumalikod sa Panginoon sa kanyang puso pa lang, no? Alright? Umalis na, lumayo na sa Panginoon. Sabi dyan sa verse, aani daw siya ng bunga ng kanyang pagtalikod sa buhay, no? Or sa Lord. Okay? Kaya nga dapat maging careful tayo na maging backslider in heart. Why? Because ikaw, pwedeng nandito ka sa church, no? Or sa ministry mo, pero nag-backslide ka na ba? Alam mo yung sabihin ng backslide? Yung gumano, yung tumalikod. Okay? Nag-i-slide backwards, no? Okay? Nagigets nyo? Yung point? Come on, may kausap ba ako yan? Ha? Okay. So, lagi nating ingatan daw yan, no? Yung backsliding in heart. Pwede kasing nandito ka sa church o sa cell, pero wala ka na talaga sa Panginoon. Or disconnected ka na talaga sa Lord. Ako yan yung lagi kong chinecheck sa heart ko din, eh.
O every time na may kinakaunselan ako, may kinakausap ako sa church or somewhere else, na mananampalataya, lagi kong tinatanong, konektado ka pa ba sa Panginoon? Kasi yun yung napakahalaga na ma-assess mo or malaman mo or ma-evaluate mo sa sarili mo. Konektado ka pa rin ba talaga sa Diyos? Sa Panginoon mismo? Amen ba? Or malayo ka na sa Panginoon? Okay? Sabi nga nila, bago daw malayo or lumayo or umalis sa church ang isang tao, unang lumayo or umalis, yung puso niya sa Diyos. Doon nag-umpisa yan. Amen? Okay. Now, yun nga, backsliding is paatras, nag-slide, pababa, or palayo sa Panginoon. Ito kasi, meron din tinatawag na, ano pala, no? Okay, let me just clarify this. Yung backslider, kasi backsliding in heart, meron din na tinatawag na backslider in deeds. Yung siya nakakilala sa Panginoon, galing siya sa old life niya, makasalanang buhay, tumalikod siya sa old life niya, okay, nagbago siya. Kaso, may mga times na yung tawag ng kamunduhan sa kanya at ng kasalanan, nag-a-activate pa rin. No? Okay? Ini-entice siya na bumalik at gumibin siya doon. Alright? Yung backslider in deeds, ganito siya. Okay? Nagbago siya. Okay? Mula sa old life, nagbago siya. Kaso humarap na naman sa kasalanan. Okay? Ay, ganun pala. Andito pala yung kasalanan. Humarap ulit sa kasalanan, pero habang humaharap siya sa kasalanan, meron pa rin siya in her heart or his heart, yung parang tinatawag natin na tinatapik pa rin siya ng Diyos, no? Alam niya sa kanyang spirit na mali ang kanyang ginagawa. Okay? Nagigets niyo ako? Therefore, that person will decide na tumalikod ulit. Okay? Sa kasalanan. At papunta sa Panginoon. Alright? Yung ganon, backslider in deeds, pwede namang agad mag-repent. Pwede bumalik sa Lord. Amen ba? Okay. Pero pag backslider in heart ka, ayan ang malaking problema. Seryoso kasi yan, kapatid, no? Wala ka ng puso sa Diyos. Tumigas na yung puso mo sa Panginoon. So kapain mo nga yung puso mo. Kapain mo nga. Come on, come on. Of course, hindi mo yan pwede. Alam mo, ganunin mo sa loob, no? Gumano. Pero, come on, assess your heart. Naki-Lord pa ba yan? Pwedeng naki-Lord. Okay? Pero baka may kahati. Mamaya. We'll talk about that, no? Alright. Okay. Ito yung kinalimutan na ang Diyos, no? Ayaw na kay Lord. Yung ginagawa na lang ang Bible reading, ang devotion dahil chine-check. Is that a check? Di ba? Yung nag-church kasi nandun yung mga kaibigan. Nag-church kasi nandun si crush. Na? Andyan yung boyfriend, yung girlfriend. Andyan kasi si nanay eh. Nire-require kasi ako eh. No? Pwedeng ganon. Pero ayaw mo na. Ayaw mo na talaga kay Lord, no? Gumagawa ka ng mabuti, hindi na para kay Lord, hindi na para sa glory ng Panginoon, kundi para sa papuri ng tao. Okay? Naintindihan natin? Let's take a look at this verse, Jeremiah 2:13 pala. Okay? We will read it in Tagalog. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Okay, si Jeremias to, as a prophet, no? Si Jeremiah. So, in-identify niya 2 sins daw. Sino yung bayan na tinutukoy? Ang Israel, no? Ang mga Israelita. Dalawa daw yung kasalanan nila. Okay? Ang Lord pala to, no? Nagsabi kay Jeremias, tinalikuran nila ako. Ako na bukal na nagbibigay buhay at tumukay sila ng mga balon. Ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig. Ang unang kasalanan, pagtalikod nila sa Diyos. Okay? Kasi alam niyo talaga yung mga Israelita pasaway, no? If you will read ng mga prophetic books sa Old Testament, talaga grabe. May pattern sila. Susunod sa Panginoon, magdi-disobey. Susunod sa Panginoon, magdi-disobey. Ganon ang ganon, no? Buti na love sila ng Panginoon. Pero hindi lang mga Israelita ang mahal ng Panginoon, pati din ikaw. Amen? Pati din ikaw, pati din ako. Alright? Okay. So, yun yan, no? Tumalikod, they have forsaken, no? Ang Panginoon. Another problem is, yung balon, no? Okay, humukay daw sila ng mga balon. What does that symbolize? Mga bagay na nagpalayo sa kanila sa Diyos. Okay? Yung mga pursuits nila. Gusto nila ng ganito, gusto nilang comfort, ng comfortable life. Okay? Kaya the Lord was so angry with them. Pero yun nga, compassionate ang Panginoon. No? At tinutulungan sila makabalik sa Kanya. Tinutulungan sila
from time to time. Pero of course, the Lord is just. May mga times na dinidisiplina sila ng Panginoon. Alright? Kaya huwag ka magtaka kung dinidisiplina ka ng Panginoon kasi mahal ka niya. Amen? Okay, that's a good news, di ba? So, naghanap ng ibang source of life. Alam mo, pag lumayo ka sa Panginoon because you are pursuing something else, okay? Yeah, pwedeng maayos din yung lahat. Pero at the end of the day, the question is, yung relasyon mo sa Kanya. Amen ba doon? You can just try so many things without God, but at the end of the day, okay, you will still find emptiness and lack in your life. Okay? I guarantee you. Alright? Marami na pong nagsabi ng ganyan at marami nang nag-testify. Yun ang mga nangyayari sa kanila. They find emptiness in their life. Okay? Later on, you will realize, wala namang kwenta lahat ng mga pinupurso ko eh. Wala naman talagang kapupuntahan eh, no? Meron ka pa bang maiisip na pwedeng ipagpalit kay Lord? Or best other than God? Wala, di ba? Tama ba? Okay, tuloy natin yung verse 19. It says, your wickedness will punish you, your backsliding will rebuke you. Consider then and realize how evil and bitter it is for you when you forsake the Lord, your God, and have no awe of me, declares the Lord, your God. Okay? Yun daw kasamaan, no? Okay, ano ba yung kasamaan? Yung pagbabackslide. Okay? Yung pagtalikod sa Panginoon. Kaya ingatan mo yung sarili mo, kapatid, no? If you have that tendency to have that backsliding heart, okay? Ito na yung pagkakataon, no? Para mag-repent ka sa Panginoon, sa harapan niya. Okay? Importante sa harapan ng Diyos, nagpapatuloy talaga tayo. At patuloy lang kumakapit sa Panginoon. Maraming talagang dahilan kasi, no? Maraming dahilan para lumayo tayo sa Diyos. Tama ba? Maraming dahilan para yung attention natin sa Lord, yung full attention, okay? Mawala sa Kanya. Amen? Okay. Lalo na kapag ka nagkakaproblema ka. And I want you to also understand this, no? Life strikes a balance between good days and bad days. May mga panahon ng buhay mo na chillax ang lahat. Happy, no? You feel so blessed. Wala kang problema, wala kang sakit. No? Everything is falling into its right place. Pero may mga sitwasyon din ng buhay mo, sa totoo lang, ang pangit. Tama? Simple put, ang pangit. No? Hindi umaayon sa mga gusto mo. Yung mga gusto mong gawin, hindi nagmamaterialize eh. Tapos dumadaan ka sa mga trials, sa mga difficulties. Right? Tama ba? Kayo ba walang ganon? O puro good days lang? Come on, come on. Sino rito yung magtataas ng kamay at magsasabi, ako puro good days lang? Wala, di ba? Kasi kung may magtataas, pwede bang sumama sa, anong address mo? Sali ako dyan. Ha? Come on, walang ganon, I tell you. Right? It's a combination. There is a balance of the good days and the bad days. Now, how do you think of that? How do you look at that in light of your relationship sa Panginoon? Okay? Kasi nga, ang dalas, lumalayo tayo sa Panginoon sa panahong, tayo, no? Nakakaranas ng mga trials and difficulties. Tama, correct? No? We are drawn to, tumaliko or unahin yung mga bagay na kailangan natin kesa sa relasyon natin sa Panginoon. Why? Human as we are. Yun talaga eh. No? Pero salamat ngayon sa salita ng Panginoon, no? Kino-confront tayo at sinasabi sa atin, ilaban mo naman si Lord. Okay? Ilaban mo naman yung puso mo para sa Diyos. Huwag mo nga hayaan na mag-backslide ka na nag-uumpisa sa puso. Amen? No? Let's take a look at Psalm 23. Ang bilis lang, bibilisan ko lang to, no? Okay? The Lord is my shepherd, very familiar verse, lalo na sa mga nagsusol. Nagsusol 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Okay? He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Diyan muna tayo. Okay? Yung mga verses na yun, nakita nyo, ang ganda yun, ng description. Ang Panginoon, ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. Na? Green pasture is a picture of abundance. Na? Ng kasiyahan. Na? Ng protection.
Pero paano na itong susunod na mga verses na to? Okay? Can you show that, please? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Maraming sitwasyon sa buhay natin, kapatid. Okay? Listen to this. That you are like that, no? You are walking through the valley of the shadow of death. Ano ba yung death nire-represent? Paghihirap. Ending. Tama? Tama ba? Okay, no? Maraming ganyan na sitwasyon sa buhay natin. Kaya lang dapat ma-recognize natin, yung kagaya ni David, no? Kahit na ako dumadanas o lumalakad, no? Doon sa valley ng shadow of death, di ko na kayang Tagalogin, no? Okay. I will fear no evil. Come on, come on. I will fear no evil. You say it with me. I will fear no evil. Come on, once again, yung convince ka, I will fear no evil. Once again, yung convince ka. Dapat ganyan, no? Makumbinsi tayo. That's why it's so good na dinideclare natin yung salita ng Panginoon. Kahit dumanas tayo sa mga paghihirap, I will fear no evil. Okay? Fear is the opposite of faith. Right? Tama? Opposite ng pananampalataya. Kaya nga sabi niya, I will fear no evil. Or in other words, I will put my faith in God. Amen? Alam na alam ni David yun eh. Ang ganda, di ba? So tayo din. Okay? Kailangan i-exercise lang natin yung ating pananampalataya. That even though sometimes we walk through the valley of the shadow of suffering, shadow of difficulties, shadow of sickness, you will fear no evil. You will not fear the bad days. Amen? Because of what? Come on, ano yung sinasabi ng verse? Come on, let me hear it well. Let me hear it loud. For you are with me. Sino yun? Sino yun? Sino yan? Sino yan? Si Lord. He is with you. He is with me. Let it come as a revelation to you. Okay? Na ang Diyos nasa iyo. Kung ikaw totoong mananampalataya, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Even in the difficult times. Amen ba? Okay, no? Your rod, your staff, it will comfort me. They will comfort me. Bibigyan ka ng comfort, no? Amen ba? Ang ganda, right? No? Ang Diyos, hindi naman siya nangako talaga ng pain-free life or troubled-less life, no? Or problem-free life eh. Okay, nung nakakilala ka sa Lord, ha? Amen? You will never find in the Bible na sinasabi, nung tanggapin mo ang Panginoong Yesus, hindi ka magkakaproblema. Wala yun. Okay? Pero ang maganda, even though meron tayong pinagdadaan ng ganyang problem, alam natin how to handle it. Okay? Knowing that God is with us and He will never let us down. And He will never forsake us. Amen ba doon? Yun ang katotohanan. Plain truth yon, kapatid. Amen? Meron ako, gustong-gusto ko to yung verse na sinabi ng Panginoon. No? Isang verse na si Lord Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, sabi niya, in this world, you will have many tribulations. But cheer up, because I have overcome the world. Amen? Cheer up daw, oh, cheer up. Sabi mo nga, dyan sa katabi mo, tingin ka dyan, cheer up. Cheer up, cheer up. Come on. God has overcome your problem. O yung iba, hindi maka-cheer up. No? Mukhang ano pa rin sila. Unconvinced. Okay? Sabi ni Lord, expected yan, dadaanan mo yan. Pero cheer up, sagot ka ni Lord. Amen? He got you covered, friend. He got you covered, brother. He got you covered, sister. Amen? Ano ibig sabihin ng I got you covered? Sagot kita. Amen? Sagot ka ng Diyos, ha? Alright, okay. Okay, last na to. Idolatrous heart. Ezekiel 14:3. Can you read it, please? 1, 2, 3, go.
Okay lang kayo. Ba't ganyan kayo magbasa? Parang iba-iba yung ano nyo. May iba-iba kayong version. Okay. Son of man, these men have taken their idols into their hearts and set the stumbling block of their iniquity before their faces. Should I indeed let myself be consulted by them? Sabi ng Panginoon kay kausap niya ni Yahweh, no? Si Ezekiel, propeta Ezekiel, no? Son of man. Ang tinutukan niya, son of man, si Ezekiel dyan, no? Okay? Itong mga tao to, itong mga Israelita na to, they have taken their idols in their hearts. Yung puso nila, puno daw ng mga idols. Okay? At talagang yung mga idols, yun ang naging stumbling block. In other words, nagkaroon na ng harang, okay, sa pagitan nila at ng Diyos. Alright? Kaya sabi niya kay Ezekiel, dapat ba nayaan kong ikonsulta pa nila ako? Alright? Come on, mga kapatid. Alam po ninyo, ang isang tao, he or she can come to God with an idol in his or her own heart already. Okay? Meron ng idol. Ano ba ibig sabihin ng idol? Idol or idolatry is something that hinders or take away your attention to God or your relationship to God. Okay? Naiintindihan natin? Mga bagay o sitwasyon o mga tao na nagiging hadlang or harang between you and God, no? Okay? Naunawaan natin? Maaring sa ngayon, hindi ka na, wala na, nilet go mo na yung mga mga idols, ano yung term yun? Nakalimutan ko na. Yung mga yung mga rebulto, ayan, rebulto. Mga rebulto, nilet go mo na yan no? Okay? Pero alam mo ba, na bilang isang Christian, maaaring may mga idols ka pa sa puso mo? Ministry for one. Baka masyado ka ng you are drawn too much dun sa paglilingkod mo sa Panginoon. Wala pong problema, naglilingkod sa Panginoon. In fact, let me just emphasize this, at ito yung tamang attitude, when we serve God, we give our best. Tama? With all excellence, because we serve an excellent God. Pero ibang usapan, kung ang ministry, masyado nang nag-o-occupy ng puso mo, at hindi na si Lord talaga. Amen? Pwede kasi talaga tayong kung hindi tayo maingat, that is something na maging problem natin. Amen? Kaya dito lagi namin sinasabi sa mga naglilingkod sa Panginoon, ang dami po nang nag-i-involve sa atin sa paglilingkod and we praise God for them, for each one of them, Salamat sa kanilang buhay. Kaya lang, magandang lagi nating tatandaan si Lord pa rin ang una. Amen? Dapat ang Diyos ang nag-o-occupy nito. Wholeheartedly. Kaya nga yung iba, it's so easy for them to just let go of a devotion in a day. Kasi nga may gagawin sa ministry Ang dami pang kailangan, i-one-on-one, ang daming kailangan gawin na ganito. I-check mo yung sarili mo, kapatid. I-check mo, ha? Okay? Laging mauuna ang Panginoon. Right? Si Lord pa din. Kaya nga kami rito, si Pastor, sabi niya, sige, magkaroon tayo ng workers and leader service para that's once a month, no? Once a month. Para talaga makafocus yung mga workers natin sa sa Lord pag-praise and worship. Kasi mga gatherings na ganito, pwedeng masyado silang abala Alright? And they would like to serve you, which is really good naman, no? Because all of us have been called to serve. Pero dapat merong quality time talaga sa pagpe-praise and worship. Amen? Okay, ano pa? Yan kaya, sige. Tingnan natin to, ha? Telepono, yung phone mo. Idol kaya yan? Come on, come on, come on. Yung phone mo. Lahat may telepono, lahat may phone. Nadala? Right? No? Alam mo ba na pwedeng maging idol mo yan sa buhay mo? That can take the place of God in your life. Ngayon nga nakikinig ka sa akin, di ba? Alright? Habang sinasabi ko yung salita ng Panginoon, nire-release ko sa inyo, baka mamaya sinasabayan mo rin yan ng pagpa-Facebook Yung hindi naman halata. Okay? Sinasabayan mo, tinitignan mo no? Kunyari nagno-notes ka, kunyari nag-aano ka, nagpipicture-picture ka ng mga verses.
Pero sumasideline, tumitingin-tingin, di ba? Saglit lang naman to, hindi mo makikita eh. No? Tumitingin ka dun sa chat, tumitingin ka sa mga conversations, tumitingin ka sa IG. Kapatid, the Lord is confronting you now. Okay? Kung yung cellphone mo, umaagaw ng attention mo kay Lord, maganda, sabi nga ni Pastor Rafi kanina, no? Asan ba yung offering box? Okay na, ilagay natin dito at paglalagay nyo yung mga phone nyo. No? Okay? Because God wants your full attention. God wants your whole heart as you listen to Him, as you listen to His Word. Amen? Comfort. Comfort, isa rin niya sa maging pwedeng idol, no? Gusto mo lang lagi matulog, gusto lang yung hindi ka nahihirapan. Well, I tell you, sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating pagsunod sa Panginoon, you will experience discomforts. Amen? Okay? You need to pay the price, sabi nga, no? Okay? Pero meron namang magandang balik yon sa bawat isa sa atin. Amen? Okay, ito na lang mabilis, no? To determine kung ano daw, kung meron kang idol sa buhay mo, there are 4 questions. Number 1, okay, where do I spend my time? Second, where do I spend my money? Where do I spend my joy? And what's always in my mind? Pag-isipan mo yon. Saan mo ini-spend yung sarili mo o yung time mo? Okay? Ano ba laman ng isip mo talaga? Baka naman hindi na ang Panginoon. Amen? Can I ask all of you to rise, please? Sige, tayo mga kapatid. Okay. Ganito na. Alright. Mayroong tinatawag, 2 klase ng puso. Pagdating sa relasyon sa Panginoon. One is what we call half-heartedness. Okay? Half, kalahati. Hindi buo. And there's another one which is wholeheartedness. Ngayon ang tanong, asan ka doon? Pagdating sa kondisyon ng puso mo, sa harapan ng Panginoong Hesus ngayon. Asan doon? Ano doon? Kasi pwede, may relasyon ka sa Diyos, nandito ka sa church, pero ang layo mo na pala talaga sa Panginoon. No? Ang layo mo na. Or maaaring Christian ka, pero meron kang dinadagdag sa place na dapat si Lord lang nag-o-occupy sa puso mo May mga iba kang inuuna. Wala naman pong masama doon, no? Yung gusto natin kumita, gusto natin na improve yung sarili natin, wala pong masama doon. Pero lagi natin i-assess talaga ang ating puso. Ikaw lang naman makakaalam yan Ikaw lang kapatid. And you will never fake it before God. I tell you. Hindi mo yan mapepeke sa harapan ng Diyos Ngayon mukhang on fire ka sa Lord Mukha. Pero ano ang laman ng puso mo? Ano ang nag-o-occupy? O sino nag-o-occupy ng puso mo talaga, kapatid? Sino ba? Alam mo, ang ganda ng isang awit na to. It's entitled, You Won't Relent. Okay? It was taken from a verse or a passage sa Old Testament sa Song of Songs na sinasabi niya, set me as a seal upon my heart. Okay? Si Lord, sinabi niya, kasi itong passage na to, this speaks about relationship ng isang babae at isang lalaki. Di ba pagka magkarelasyon, gustong-gusto mo, yung intense yung love? Tama ba? Intense yung hindi nanlalamig, hindi nababawasan. Tama? Tama ba? No? Gusto mo yung laging on fire. Gusto mo yung laging naglalagablab. Tama? Kaya nga yung iba nahuhulog sa kasalanan Dahil sa yung intensity ng pagmamahal niya doon sa kanyang, kung jowa man yan, or kung sino man na tao, no? Na gusto niyang pag-alayan ng kanyang pagmamahal. But you know what? Church, yan yung gusto ng Panginoon Yung matinding pagmamahal sa Kanya. God commanded us, no? Yung first commandment, sabi niya, love the Lord your God. I
I want this verse, no, magkaroon ng revelation sa inyo. Come on. Okay? Listen. It's a command, pero ito talagang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all of you, with everything in you. Did you hear me? With all, with everything. Lahat-lahat. Hindi yung pwedeng ito, okay lang, pwedeng ito, dito na lang. Hindi ganun, hindi ganun. Hindi ganun yung commandment. Ang utos ng Panginoon. With everything about you. With everything in you. With everything inside of you. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? Lahat-lahat gusto ng Panginoon, siya lang. Siya lang. Hindi siya titigil, kapatid. Sabi ng kanta, you won't relent until you have it all. He wants it all. All of your heart. All of your mind. All of your strength. Amen? All of your spirit, kapatid. Everything about you. Lahat-lahat na. Amen ba?